Ika-51 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang labas ng One Sun Merchant Association, kung saan ilang mga paa ang makikita na dahang-dahang naglalakad. At ang mga ito ay nakasuot ng team na balabal at nakamaskara na naglalakad sa gilid ng pader. Tumigil ang mga ito na nakatingin sa unahan. Lumingon sa likod at sinabi sa pamamagitan ng sound transmission na ang lahat ay dapat na natutulog sa oras na ito. Isa lang ang layunin natin at iyon ay mailigtas si Joohak sa lalong madaling panahon. Biglang may napansin ito at mabilis na napatingin sa kanyang unahan. At sinabi sa sound transmission na teka, hinto. At tumigil sila at tumayo ng tuwid sa gilid ng pader na tumahimik. At pagkatapos sinabing muli nito sa sound transmission na mukhang may iba pang mga taong nagtatago ng lihim. Isang kamangha-manghang enerhiya. Siguradong mga martial masters sila. Dagdag pa nito na isang tao. 2? Hindi bababa sa 10 sila. Maaari kaya silang mga ascetic ng wudang. Paano nila nalaman na parating tayo? Napalunok ito at sinabi pa na hindi. Hindi ko pa kailanman narinig na kaya nilang maglihim ng kilos noon. Tumingin sa kanyang likod nang sabihin ng lalaki sa sound transmission na squad leader, hindi natin alam kung sino sila pero wala na tayong oras para dito. Kailangan na nating pumasok agad para iligtas si Joohak. Natumugon ito na tama ka. Naglabas ng mga sandata at sinabi pa na ayusin na natin ito agad-agad. Wala na tayong oras para dito. At pagkatapos inihagis nito ang mga patalim na nakaipit sa kanyang mga daliri. Na ito ay palipad sa likod ng mga puno. At isang hiwa sa hangin ang humarang sa mga patalim upang hindi ito makapagpatuloy. At mula sa likod ng mga puno, ilang mga lalaki ang lumabas hawak ang espada. At nagulat ito at napasabi na ano yon? May iba pa bang taong nagmamanman kay Jinmu bukod sa atin? Ito pala ay ang Beggar Sec Branch Surveillance Squad na si Chul Golgai. Dagdag pa ng isa sa kanya na sa tingin ko sila yung mga loko. Mula kanina, squad leader. Ang pulubi na idolo ng lahat ng mga pulubi sa Central Plains ang nagbigay ng utos. Naalamin ang lahat ng tungkol sa unang klaseng disipulo ng Wudang Sect na si Jinmu. Kaya ngayon, daan-daang pulubi ang nag-imbestiga ng lahat tungkol kay Jinmu. Napasabi pa si Chul Golgai na sa simula pa lang ang surveillance squad lang natin ang narito sa labas ng One Sun Merchant Association. Pinagpapawisan pa nitong sinabi na bumilog ang mata na dahil nakasuot sila ng mga damit para sa gabi at nagtatago sa dilim, imposible para sa atin na malaman kung sino sila. Maaari kaya silang mga disipulo ng Wudang Sect na narito para protektahan si Jinmu. At pagkatapos 3 lumilipad na patalim ang makikita na papunta sa kanila. Mabilis na hinarang ni Chul Golgai ang mga ito habang sinasabi na ang mga walang hiyang ito. Gamit nila ay mga sandata para sa asasinasyon, kaya sigurado akong hindi sila mula sa Wudang Sect. At pagkatapos mabilis na lumabas sila at tumalon papunta sa mga Dark Heaven Squad. Na sinasabi pa sa sound transmission na hindi namin palalagpasin ang sinumang humadlang sa misyon namin ng ganito. Kayo ang mga hinayupak na nagsimula ng laban na to. At mula sa labas ng One Sun Merchant Association mapapakinggan ang tamaan ng mga espada ng mga ito. Na kung saan nakahiga ang ating bida sa kama. Habang nakapikit siya sinabi niya sa kanyang sarili na gusto ko nang matulog. Napatuloy pa rin sa paglalaban ang dalawang grupo na napatakip na ng tainga ang ating bida. At nagtalukbong ng kumot upang hindi niya marinig ang mga ito. Hindi na siya nakatiis at bumangon na sinigaw ng mga buwisit na bastardo. Bumangon siya at lumabas ng pinto na galit, sinasabi na sino ang gumagawa ng kaguluhang to sa pamamagitan ng pag-ensayo ng espada sa kalagitnaan ng gabi. Nagpalingon-lingon siya at sinabi na ang hirap nang ang makatulog, ginigising pa ako ng gulo nyo. Tapos na kayo. Tumingin siya sa garden at sinabi na wala daw sila dito. At pati rin sa harapan, wala sila. At napatingin siya sa pader nang mapakinggan niya ang tamaan ng espada. Makikita si Chul Golgai na itutusok ang kanyang espada. Na makikita ang mga ito ay patuloy sa paglalaban sa labas ng One Sun Merchant Association. At isang espada ang mabilis na itataga. Naharang naman ito ng taga Dark Heaven Squad. At mabilis naman itong bumawi na hinampas ang kanyang espada. Tumigil sila ng sandali na makikita na malalim na ang paghinga ng mga ito. Na sinabi ni Chul Golgai sa kanyang isip na walang malinaw na panalo. Masyadong magkalapit ang antas ng kakayahan namin. Na sinabi naman ng leader ng Dark Heaven Squad sa kanyang isip na buwisit, mga martial masters sila na nakatanggap ng matinding pagsasanay.
Napatingin sa bandang gilid na itaas ang isang ito. Nakita niya ang ating bida na nasa itaas ng pader na sinabi ng lalaki na teka, ikaw. Na sinabi ng ating bida sa kanila na wag niyo akong intindihin, magpatuloy lang kayo sa laban. Nakakatuwang panoorin, lalo na't pare-pareho kayong mga martial masters. Napaharap sa kanya ang mga ito at napasigaw na Jinmu. Nagtataka ang ating bida kung bakit siya kilala ng mga ito. At tinanong niya ang mga ito na kilala niyo ba ako? Tumayo siya at sinabi na sikat ba talaga ako? Ayos lang yan, ibig sabihin yan, makikilala ako dahil sa mga nagawa ko. At magkakaroon pa ako ng mas magandang imahe. Mabilis siyang tumalon habang sinasabi pa niya na pero sa totoo lang. Nakakagulat na nakilala niyo agad ako. At naglalaban pa kayo gamit ang mga espada habang nakamaskara pa. Mukhang may mali talaga, di ba? Na siya ay bumaba sa harapan ng mga ito. Tumayo siya at tinanong na sino kayong mga walang hiya. Napasabi si Chulgolga na nalintikan na. Kailangan na nating mabilis na umalis. Makikita ang mga ito na mabilis na nagsitakbuhan. Na napasabi ang ating bida sa isip na mukhang pagod na sila sa kakalaban sa isa't isa. Naglagay ng enerhiya sa kanyang kamay at sinabi pa na ito na ba iyong sinasabi nilang. Nangingisda sa magulong tubig. Oo, tama. Ibig sabihin ng nangingisda sa magulong tubig ay ang pagsasamantala o pagkuha ng benepisyo mula sa isang sitwasyon na puno ng kalituhan, hirap o stress. At pinitik niya ang kanyang enerhiya sa mga ito. Napalingon ang leader ng Dark Heaven Squad sa ibinato ng ating bida na enerhiya na malapit ng tumama sa mga ito. At ilang sandali pa ay tumama ito sa hita ng parehong leader ng grupo. Na napaungol ng sakit. Napalingon ang bawat kasamahan nito at parehong napasigaw na squad leader. Na sinabi ng ating bida sa kanila na bakit ba ang babastos ng mga kabataan ngayon. Dagdag pa niyang sinabi sa kanila na tinatanong ko kayo kung sino kayo, di ba? Habang pasikat na ang araw naghandang sumugod ang ating bida sa kanila at sinabi pa na kung gayon. Hindi ba dapat kayo sumagot sa akin? Habang mabilis na tumatakbo ang ating bida, winasiwas naman ng lalaking ito ang kanyang espada, ngunit mabilis lang itong iniwasan ng ating bida. At binigyan niya ito ng isang malakas na suntok sa katawan. Napatingla siya nang may dalawang lalaki ang mabilis na susugod sa kanya. Nanlaki ang mga mata nito nang biglang mabilis na nawala ang ating bida sa kanyang kinakatayuan. At pagkatapos hinawakan niya ang mga muka nito ng mahigpit. At pinaikot niya ang mga ito sa ere. At malakas na itinapon sa pader. Napasabi si Chulgolgay sa kanyang isip na malakas siya. Nasa ibang level na talaga siya. Dagdag pa nito habang makikita ang muka ng ating bida na akala ko wala nang ganito kalakas sa sekta ng Wudang. Nang biglang dumating si Jimong kasama ang mga ilang pangalawang disipulo, sinasabi na ano na namang kaguluhan to. Nagulat ang ating bida at napasabi na buwisit. Dagdag pa niyang sinabi sa kanyang isip na nakalimutan kung maagang nagigising ang mga ascetic. Magkakaisip kaya sila ng masama sa akin dahil nakikipaglaban ako ng ganito kaga. At tinanong siya ni Jimong na anong nangyayari dito. At dito na po nagtatapos ang ika-51 kabanata. Ika-52 kabanata. Sa pagpapatuloy. Tumugon ang ating bida sa kanya na senior brother ito ay. Nabiglang sinabi ni Jin Gong na nangangalit ng ngipin na sinabi na sana lumabas na ako agad kanina. Hindi ko alam na inatake ka ng walang awa ng mga kahina-hinalang taong yan. Na nagtatakang nakatingin naman ang ating bida sa kanya. At sinabi pa ni Jingon sa kanila na mga hayop kayo, itapon nyo na ang mga armas nyo. At agad na ginawa naman ng mga ito at sinabi sa isip na delikado tayo. Ang taong yan ay ang Azure Cloud Sword Dragon, si Jin Gong. At itinuro niya ito sa mga pangalawang disipulo at sinabi na lahat kayo, sugpuin at hulihin sila at ipasok sa loob. Natumugon ang mga ito na okay po. Master Uncle. Isa-isa nilang tinalian ang mga ito. Na sinabi sa ating bida ni Jingong na ayos ka lang ba? Na sinabi rin ng pangalawang disipulo sa kanya na Master Uncle ayos ka lang. Sinabi naman ng ating bida na sugpuin. Anong biro iyon? Wala nang masyadong kayang lumaban pa sa kanila. Na inaabot naman sa kanya ang kanyang damit na sinasabi na Master Uncle, hindi ka nakasuot ng wastong damit. Na napasabi pa sa isip ang ating bida na paano siya naglakas loob tapusin ang lahat ng yon na parang wala lang. Ang ginawa lang niya ay matulog ng mahimbing sa loob.
Nakasimangot ang ating bida na sinabi pa niya sa isip na naglalakas loob pa siyang tanungin ako kung ayos lang ako. Yung walang hiya na yon. Baka. Nag-aalala siya sa akin. Umiling-iling ang ating bida na sinabi pa niya sa kanyang sarili na imposibleng ganon. Hindi sa katawan ng kahoy na iyon. At lumipas ang ilang sandali na naitali na nila ang mga ito. Na sinabi ni Jingong na tanggalin na daw nila ang kanilang mga maskara. Unang tinanggal nila ang takip sa muka ng leader ng Dark Heaven Squad. At ang kasunod ay ang takip sa muka ni Chul Golgay. At nagulat si Jingong at napasabi na teka, ikaw ay si. Na makikita ang muka nito na nakatingin sa gilid habang sinasabi pa ni Jingong sa lalaki na. Hindi ba't isa ka sa 5 pinakamataas na disipulo ng Beggar Sect, Chul Golgay? Sinigaw pa ni Jingong na bakit ka nagsusuot ng maskara habang lumalaban kay Jinmu. Na nakangiti ng kakaiba ang ating bida at sinabi niya sa kanyang isip na kaya't mula pa sila sa Beggar Sect, ha? Malamang siyang Sobang, iyong matandang lalaki, ang nag-utos sa kanila para imbestigahan ako. At napabaling si Jingong sa isa at sinigaw na teka, ikaw ay si Yeo Wigang. Na napasabi naman sa isip ang ating bida na sino naman si Yeo Wigang. Nakayukong sinigaw pa sa mga ito ni Jingong na isang martial artist mula sa Jegal branch family. Anong ginagawa mo dito? Seryoso. Napaseryoso ng tingin ang ating bida at sinabi sa kanyang isip na isang martial artist mula sa Jegal branch family. Lumalabas ang ugat sa muka ni Jingong sa galit. Sinasabi pa sa mga ito na nagmula ba ang mga utos sa Jegal Pavilion? O si Jegal Murin, ang pinuno ng Jegal family, ang nag-utos sa iyo para gawin to. Na mabilis na tumugon si Yeo Wigang na hindi. Wala siyang alam tungkol dito. Na napahinga naman ng malalim si Jingang. At nangangalit ang mga ngipin na sinabi pa nito na totoo, kahihiyan talaga yung buong insidente sa One Sun Merchant Association. Pero paano niya nagawang utusan kang atakihin ang isang disipulo ng sekta ng Wudang nang walang kahihiyan? Tumalikod na si Jingong at sinabi pa na babalik ako sa Mount Wudang at isusumbong ko sa kanila ang mga ginawa ng Beggar Sect at ng pamilyang Jegal. Na napasabi si Yeo Wigang na taoist Jingong. Mabilis na lumingon ito at sinigaw na huwag mo nang subukang magpalusot. Dagdag pa niya habang itinuro ang ating bida na anong lakas ng loob mong puntiryahin si Jinmu, ang espada ng Wudang. Hinding-hindi ko palalampasin ang bagay na ito kahit ano pa ang mangyari. Nagulat ang dalawa sa kanilang narinig at napasabi na espada ng Wudang. Na napasabi pa ang mga ito sa isip na hindi ba mas bagay sa kanya ang kamao ng Wudang. Habang sinasabi ni Jingong sa pangalawang disipulo. Na Chonggang. Mabilis na lumapit ito at sinabi na bakit po. Habang ang ating bida ay masamang nakangiti sa likod niya at sinabi sa kanya ni Jingong na inuutos ko ito bilang administrador ng Enlightenment Palace. Kailangan mong magpadala ng liham pabalik sa Wudang Sect at ipaalam sa mga elder at leader ng sekta tungkol sa bagay na ito. Sabihin mo sa kanila na humihiling tayo ng tulong mula sa Master ng Enlightenment Palace, kay Elder Mayongchong, ng mas mabilis. Tumugon ito habang yumuko na makikita sila at ang mga nakataling bihag na okay po Master Uncle. Hindi maipinta ang muka ng dalawa na sinabi pa ni Jingong na hayaan nating si Elder Mayongchong ang magpasya kung ano ang gagawin sa mga taong ito na tumarget sa disipulo ng Wudang Sect. Natiningnan niya ang mga ito na may galit sa kanyang muka. At sinabi sa kwento na ano ang ibig sabihin ng pagsalakay sa disipulo ng Wudang. Nagkaroon na ng mga insidente kung saan ang mga disipulo ng Wudang Sect ay namatay pagkatapos umalis sa bundok. Kung hindi ito dahil sa kanilang pagkakamali o dahil pinili nilang makisangkot sa labanan, kundi dahil pinatay sila ng isang sabwatan o embusada ng ibang tao, napakaseryosong problema ito. At hinding-hindi hahayaan ng Wudang Sect ang mga salarin na makaligtas ang taong iyon. Magbibigay ng isang emergency order sa lahat ng disipulo ng Wudang Sect at magkakaroon ng malaking paghihiganti na may pangalan ng Wudang Sect sa linya. Iyon ang galit ng Wudang Sect. At pagkatapos sinabi sa isa pang pangalawang disipulo ni Jingong na ikulong ang mga ito at bantayan silang mabuti. Tumugon ito at sinabi di okay po. Na nakangiti naman ang ating bida na sinasabi sa kanyang isip na nakakatuwang makita ang masyadong seryosong ascetic na kumilos ng ganito. Nagulat siya nang hinawakan siya sa ulo ni Jingong at sinabi na Jinmu. Sigurado akong hindi ka nakatulog ng maayos. Hindi ka ba pagod? Dagdag pa niya na huwag mag-alala tungkol sa mga susunod na mangyayari, pumunta ka na at magpahinga. Na napasabi naman ang ating bida sa kanyang isip na parang lumalala na ang sitwasyon.
Dagdag pa niya habang patuloy na nagsasalita si Jingwon sa pangalawang disipulo na anong lakas ng loob niyang tapikin ang ulo ng isang matandang tulad ko. Napangiti siya at sinabi pa niya sa isip na ayos lang, kahit ano paman. Hindi naman masyadong masama sa pakiramdam. At lumipat ang eksena kung saan sinampal sa muka si Jaegal Gak ng kanyang ama na si Jaegal Murin, sinasabi na napakahangal mong tanga. Dagdag pa nito habang napaupo sa sahig si Jaegal Gak na anong lakas ng loob mong ipagalaw ang Dark Heaven Squad ng walang pahintulot ko. Ang ginagawa mo lang ay sinisira ang pangalan ng ating pamilya. Sinabi nito sa kanyang ama na patawad. Tinadyakan niya ito ng paulit-ulit habang sinasabi na patawad, anong magagawa ng paghingi mo ng tawad? At nanginginig ang buo nitong katawan na galit na sinabi pa sa kanya, nakakatanggap lang namin ng liham mula sa pangunahing pamilya na mag-ingat sa lahat ng pagkakataon at ngayon, kailangan mo pang gawin ito. Makikita ang galit na muka ni Jaegal Murin, sinasabi sa kanyang isip na kahit ano pa mang mangyari mula ngayon, kung kumalat ang balita na may inatake na disipulo ng Wudang Sect, tiyak na magdudulot ito ng labanan sa pagitan ng mga sekta. Bimaling ito at napahawak sa kanyang ulo at sinabi pa sa kanyang isip na bukod pa rito, may insidente pa ng hidwaan sa Danjiangko. Hindi ito magtatapos ng maayos, anuman ang mangyari. Habang nakatalikod sa kanyang anak sinabi niya na kung ang hidwaan natin sa Wudang Sect ay maging issue, tiyak na hindi lamang mananatiling tahimik ang Murim Alliance. Habang tumatayo si Jaegal Gak sinasabi nito na ama. Na seryosong sinasabi pa ni Jaegal Murin na ito ay isang labanan na kailangan talagang mangyari balang araw. Dagdag pa nito na sa sandaling na involve ang mga Orthodox, mas magiging kapaki-pakinabang ito para sa Murim Alliance. Ang Wudang Sect ay pinabayaan na at dapat nating ipakita ito sa mundo sa pagkakataong ito. Dapat silang makipagtulungan sa atin sa halip na sa mga simpleng ascetic na nakapagsarili sa bundok habang nagpa-practice ng Taoism. Lahat naman sila ay ganyan hanggang ngayon. Kinabukasan. Sa One Sun Merchant Association. Makikita si Jaegal Murin na pumunta dito. Nakarating na rin si Enlightenment Palace Master na si Mayong Chong na sinasabi na sige, pakinggan natin ang sasabihin mo. Tahimik lang na nakatingin si Jaegal Branch Family Head, Jaegal Murin. Pati na rin ang isang ito na si Beggar Sect Branch Leader, Yung Seonggay. Na sinabi ni Enlightenment Palace Master na si Mayong Chong na pinuno ng sangay ng Beggar Sect, maaari ka nang magsimula. Natumugon ito na ito daw ay. Na sinabing mili sa kanya ni Mayong Chong inaamin mo ba na inatake ng Beggar Sect si Jinmu? Mabilis itong tumanggi at umiling-iling ng ulo, sinasabi na hindi. Hindi iyan ang ibig sabihin. Na itinuro siya ni Mayong Chong at sinabi na pero, bakit niyo siya inatake habang nakamaskara ka? Pinagpawisan nito na hindi masabi ang totoong pakay nila. Na napabulong sa kanyang sarili na paano ko sasabihin sa kanya na utos iyon ni Elder Bihyon na kumilos kami ng palihim. Ang Bihyon ay tawag kay Hayden Scar noong nakaraan. At pagkatapos sa kanya sinabi naman nito na sige kung ganun, pinuno ng sangay ng pamilya Jaegal, ikaw naman ang magsalita. Sinabi sa kanya nito habang tumingin ng matalim na maging maingat ka sa mga salitang binitiwan mo. Sino ang sinasabi mong umatake sa kanya? Dagdag pa nito na tila may maling pagkaunawa ka sa isang bagay. Na ikinagulat naman ito nila. At pagkatapos sinabi pa nito na makinig ka ng mabuti. Nandito ako hindi para humingi ng tawad. Na itinuro niya ang ating bida at sinabi na ang lalaking iyan. Nung kami ay nagbabantay sa rehiyon ng Danjiangko, nakita namin si Taoist Jinmu na umatake sa mga inosenteng martial artists. Nagulat naman ang ating bida at napatingin sa kanya ang lahat. Sinabi pa ni Jaegal Murin na nandito kami para marinig. Siyang humingi ng tawad. At dito na po nagtatapos ang ika-52 kabanata.